So, hi everybody. Good afternoon. All eyes on me. All eyes on me. So, eto nga. Pag-usapan natin ngayon is ang obedience. So, continuation nung live ko yesterday regarding doon sa pag-flight namin sa isang country kung saan nga kami mag-work as a talent, 'di ba? As a talent, as an artist. Uso kasi before yung Japan, alam natin yun, di ba? Yung Japan, entertainer. So, nagkaroon din sa ibang country. And then, definitely, nalaman nga nung mama ko na doon sa country na pupuntahan namin is meron silang at the moment na issue regarding sa human trafficking. Diba? So, in-inform ako ng mama ko kasi hindi na ako tumuloy. And then, yung friend ko lang yung tumuloy. And, you know what had happened to her? Nandun na siya. And sa casa sila tumira. Sa casa. You know, casa in Filipino, casa is bahay. In English is Tagalog. Casa is an Spanish word which means house, diba? But if you say casa, yung parang yung meaning sa atin is negative, di ba? If you say casa, parang negative impact sa atin kasi yung usual, yung casa sa Pilipinas is parang mga beer houses, alam mo yun, may mga illegal na gawain, ganon. But it happened as well. So, alam mo, nakauwi siya ng Pilipinas, tumakas siya doon kasi parang doon lang sila sa place, tapos nakatira lang sila doon sa bahay nga, yung parang lodging nila. And I need to double check if pinapadlock din sila doon as a talent, diba? Parang ganon. So siya, nakatakas siya, kaya siya nakauwi ng Pilipinas, nakatakas siya. So with my obedience, sa pag-warn sa akin ng mother ko, with my obedience na sinunod ko siya, not my own desire, is I was saved. Diba? Na hindi ko naranasan yun. Siya, yung kaibigan ko lang yung naranasan niya yun. And definitely, dapat sinabihan ko rin siya regarding dun sa possible na mangyayari na yon. But then, alam niyo naman, that time, still calling pa lang yung mga mobile natin is pang calling, not for the use, yung mga platform. Definitely mag-start pa lang yung mga platforms like Facebook, Messenger, and ang meron pa lang before is Yahoo Mail, ganyan yata yun. So definitely I should rely the message to doon sa friend ko. But then, yun nga, siya lang yung nag-proceed because everything is alright. Prepared na yung documents namin and siya na nga yung nag-flight. And may mga kasamahan pa yata kami that time. Thank you, bukod sa aming dalawa. So, or doon na, may kasamahan siya doon bukod sa kanya. It's like that. So, with my obedience, na-saved ako, diba? And siya yung nakaranas ng ganon, na tumakas siya para siya makauwi ng Pilipinas. Kasi, yung treatment sa kanila, of course, hindi maganda. Kung nilalak ka, and kasa yung dating na pinag-i-stayhan nyo, tapos nilalak kayo doon, it's not really good like that, diba? So, siya ang ginawa niya, maybe nakaramdam siya ng danger, so, ang ginawa na niya, tumakas na lang siya, diba? Para ma-save niya yung sarili niya. So, yun, that is really as classified as human trafficking. Based doon sa kwento niya, yun yung ginawa niya. Kaya nakauwi siya ng Pilipinas is tumakas siya. And alam niyo yung way ng communication nga before is unlike now na very advanced when it comes into having yung mga platforms, diba? WhatsApp,
Viber, Messenger, ayan si YouTube, si Facebook Live, diba? So, Facebook, Instagram, so yan. Kaya, when it comes into obedience talaga, is we need to think yung safety natin. Safety first. And all the situation is safety first. Diba? Yung pag-offer sa atin ng baptism, ng repentance, baptism, is for the safety. Para lahat ma-save. Diba? So, according to the Bible, kung hindi natin tinatrato yung sarili natin na worthy, kaya we are rejecting the word of God. Diba? So, yun. Kaya syempre, mahal natin yung mga sarili natin. We want to be saved. Kaya we must follow dun sa salita ni God. So, yan ang example ng obedience. Kaya yung obedience is really applicable sa mga Christians to go through, na mag-proceed. Diba? Maging diretso lang. Para sa kapakanan natin, sa judgment day, matawag tayo sa langit. Diba? Merong a second coming, and ayan yung judgment day, second coming and the judgment day. Together na ba yun? As I understood, second coming is yun na yung judgment day. Second coming ni Jesus is yun na yung judgment day. Na si Jesus ang magte-take over sa judgment day with the authority of our Father God. Yun kasi yung nabasa ko sa Bible. But then, when I do research, is iba pa raw yung upcoming second coming ni Jesus and the judgment day. Right? But it's one time, the second coming, the judgment day. So, let's clarify for that. And we need to still study the Word of God. But then, of course, yung mga talagang memorize na nila yung Bible, na talaga nagpipreach ng gospel ng mga lalaki, of course, yan, yun, mga alam na nila. But, be mindful sa mga false teaching, diba? Kasi may mga nagpa-practice ng ganto na dapat nakasulat sa Bible bago natin i-practice, or sumusobra yung practice natin, sumusobra yung pagkaintindi natin, nadadagdagan natin. So, kasalanan yun. Kagaya nga nung paggamit ng mga instruments sa pag-praise and worship. Where sa Old Testament, ayun, nakasulat to dance with cymbals and timbrel. But sa New Testament, it's melody from the heart. Speak to each one. It's like that with hymns and from melody from the heart. So, yun. We need to be obedient dun sa sinasabi sa Bible, na wag nating dagdagan or bawasan, or else mapahamak tayo. Diba? Kasi kasalanan yun. Kaya nga, I'm giving you yung example nung sa akin with my obedience. Dahil sa knowledge ng mama ko, which she is working before as an OFW. And winar niya ako regarding that. Buti, nalaman niya. Diba? And winar niya ako regarding that. Meron na rin palang mga mobile that time, of course. 2000 mobile, but yung mga platform nga ng Facebook, ganyan, it's ang available pa before is Yahoo Mail nga, ganyan, mga Skype yata yan. So, yan pa yung mostly na nagagamit before. Friendster, yan. Yan. So, alam naman natin yung mga job before when it comes into pagiging entertainer, di ba? Totoo yun, yung mga dancer, yung mga artista, mga comedian, di ba? Talagang nagsa-sideline pa rin yung iba, di ba? Nagsa-sideline sila kapag meron silang booking sa isang ano ba tawag doon? Omise kasi sa Japanese is like bar.
sa Nihongo o mise, bar, kung doon sila nag-show, nagpa-perform. Yan, bumubuking pa rin sila, diba? Yung iba nga, lagari yung tinatawag. It's like, sunod-sunod yung show nila. It's a way of earning money. But, yun na nga, ang naging issue lang is like human trafficking. Na dun nga sa kasa is pinapadlock yata sila. So, yung kaibigan ko, buti nga, nakatakas siya. Nakauwi siya ng Pilipinas. Well, anyway, it's good na umuwi ng Pilipinas ng ganong kabilis. Basta yung passport mo is hawak mo and you have your plane ticket na two-way, lalo na kapag tourist naman yung entry mo dun sa isang country or tourist. Tourist yung alam ko, kasi yun yung naranasan ko na there must be two-way ng ticket papunta at pauwi. Talagang SOP yun. Kapag tourist ka, two-way ang ticket mo. Pero, kung halimbawa, makahanap ka ng trabaho doon, especially sa mga country na kailangan ng visa. Pero, kung makahanap ka ng trabaho mo doon, halimbawa, tourist yung pasok mo, tapos nakahanap ka ng trabaho mo doon. So, yung ticket mo is open-dated. Diba? Kung kailan yung date na uwi ka. But, yung iba, is dummy. Of course, pwede mo siyang i-refund. Kumbaga, two-way nga siya, pero pwede mo i-refund yung isa. It's like, it shows lang na dummy mo yun. Para yung requirement is ma-complete mo. And then, refundable naman yun. Yung isang way ng ticket. Yun. So, kaya yung obedience natin will lead us into ma-save. Kaya kailangan talaga natin na sumunod. Obedience is some kind of work. You are working para doon sa faith mo. Diba? And having faith, that is already action. Diba? Pag faithful, yun yung adverb. Pag faith, yan na yung sa may action na faithful. It's like pagiging matapat natin na alagad. It's like that. Disciple ni Jesus na matapat tayo in any situation. Pipiliin natin yung kabutihan. So, yan yung mga obedience na kailangan nating gawin. Being Jesus' disciple, children of God. Yan. Ayun lang. So, ngayon ko lang kasi na-mention, I wasn't able to mention yesterday regarding what happened doon sa pangyayaring yon, di ba? Which my friend nga is buti nakauwi siya ng Pilipinas because tumakas siya. So talaga guys, sa pagiging isang OFW, dapat meron kang presence of mind. You know how to use, kahit sa local, you know how to use yung mga leaves, ganyan, na in times of difficulties, na you know, you have your right, na pwede mong ipahinga yung utak mo just because you're full of distress, of anxiety and stress. You have the courage to file for your sick leave, emergency leave, and fly, 'di ba? Fly kung saan ka masaya. I mean, kung saan ka feeling mo maging peaceful yung mind mo for quite some times and heal yourself. Yan. Kaya kailangan talaga din natin ng wisdom to understand kung ano na yung tama at mali na ifa-follow natin. 'Di ba? Kung ang naisip ko ba noon, yung warning sa akin ng mama ko is para lang ayaw niya akong umalis mag-abroad. Do you think, tapos nagsigi-sigi ako sa abroad, do you think what happened to me and to my friend? 'Di ba? Do you think mangyayari sa amin dalawa yung sinapit niya? Kung nagsigi-sigi ako and
ang inisip ko sa warning ng mama ko sa akin is selfishness niya, diba? But naniwala ako sa sinabi niya sa akin. Why? Because she is my mother, and I know yung makakabuti sa akin, yung gusto niya rin makakabuti sa amin, diba? Well, meron din ng mga parent na iba yung thinking, diba? Na nagha-harm din talaga ng mga anak and family members. Meron din talagang ganon. But I'm so blessed, syempre, na yung mama ko is not like that. Kaya we are thankful. Kung halimbawa, yung magulang na natin is mahirap, we must be thankful. Yun yung binigay sa atin, yun yung blessing sa atin. So there is a reason kung bakit nangyari yun. Kung mayaman, so good. Diba? Kasi si God yung may alam. Diba? From the womb pa lang, alam niya na tayo. So definitely, it's His plan. Diba? Huwag lang tayong maging rebellious. So yun, when it comes into obedience na sinasaway tayo ng magulang natin, masamayan, dinidiscipline us for our safety. Pinapalo, diba? Yung iba kasi kaya pinapalo kasi sobrang nakailang, sabi na, lalo na sa Ilocano, may isa, dua, talo, hindi pa rin, may isa, dua kat kagudua. No, pagbilang ko ti talo, hangkapay na sumardan dita. Ang palob ka nito, ang palob. Ay, kung mabilis kang tumakbo ka. Ay, yung lola ko dati nang hahabol pa. Nung malakas pa, nang hahabol pa. Diba? Ganon yung mga matatanda nung unang panahon, lalo na babae ka. Hindi ka pwedeng gabihin sa labas ng bahay. Diba? Kailangan labas mo ng school 4:00. Ay ilang minuto lang. Kung malapit kayo sa school, nandun ka na rin dapat. Hindi ka naaabuti ng 5:00 sa school. Ganon. And kung nasa age ka ng bata pa, ang iisipin mo, ay, ang stricto naman nitong mga to. Ano ba yan? Matala yung mga kaklase ko, naglalaro pa. Ganyan, di ba? But yun pala is good yun. Pag naintindihan natin, yun pala is good yun. Kaya pala yung lola ko, at kalada ka lang at tinaptapaya nga itlog. Ganyan magsalita ang matatanda. Tinaptapaya nga itlog. Diba, paano humawak ng itlog? Pag bumili ka halimbawa na sa plastic, or pag bumili ka ng tray ng egg, diba, 2 kamay mo nga naman para hindi mabasag yung itlog. Ganon. Kaya of course, hindi sila papayag na mapariwara ka. Kaya nila sinasabi yun. Syempre, pag lumalaki na tayo, na associate na tayo sa iba't ibang klase ng mga tao, ng mga ugali. So, yan na yung naano tayo, namumukadkad tayo sa kung ano yung kamunduhan. Diba? Nalalaman natin yung kung ano pa saang meron sa mundo. So, yan na yung minsan, inabatan, agad ko yun, naka-is-stricto. Parang ganun. Yun pala, good pala yung pag-i-strict nila sa yung yun. Kasi mas maganda pala sa babae, yung demure, yung innocent, yung modesty. Yan pala, maganda pala sa babae. Hindi yung buyang-yang. Diba? It's like, ganun kaya sabi ng lola ko, kalada ka lang tinaptapaya nga itlog.
Ako bagay itlog. Ayun. So, when it comes into obedience, mabuti talaga na sumunod tayo lalo na kung sa ikakabuti natin. So, alam nyo ba guys, sa ganun nga yung lola ko at lolo ko, doon sa lugar namin, is taga-ibang lugar pa, yung mayroong lakas ng loob na nanligaw sa akin. Kasi sa lugar namin, alam nila kung anong ugali ng lolo at lola ko. Ano lang, it's not that bully naman. Kasi, alam niyo naman sa probinsya, it's hindi naman bully. But, alam mo yun, may masasabi sila sa'yo na parang natatawa na lang sila din kasi alam nila kung paano ka alagaan sa inyo, itrato sa inyo. Ni, agawid ka, naadatan tumantibao to. It's like that, alam mo yun, na pati sila, aware sila what is going on. Hindi mo maintindihan kung care sila sa'yo or nabubuli ka na. Diba? But it's good na ganun pa yung marinig mo kesa alam mo yan, yung isuong ka nila na mapagalitan ka because they have a bad intention sa'yo, diba? Mabuti pa yung re-remind ka na, anong oras na, umuwi ka na, mapagalitan ka naman sa inyo. Diba? Mas maganda yung nire-remind ka na ganun kesa yung halimbawa, i-extend yung time mo para umuwi ka ng late, mapapagalitan ka nga. Diba? You know what I mean? Na even though, yun yung naririnig ko, but naging good thing sa akin, not that i-extend nila yung time ko para makapaglaro ako. And then later on, ako lang din yung mapapagalitan. Diba? Kasi umuwi ako ng gabing-gabi na. Bawal yun. Lalo sa pagprobinsya. Diba? But syempre, anyway, depende sa lugar. At habang tumatagal din naman, nag-a-advance yung ating pamumuhay. And of course, nagkaroon din ng advancement ng move forward, diba? So, yan lang. Nasi-share ko lang when it comes into obedience na as example. Na talagang importante yung mag-follow. Lalo na kung makakabuti sa atin. Huwag tayong maging rebellious or mag-negative thought. But instead, malaman natin yung intention ng tao, if his intention is to drag us down or talagang sa kabutihan natin. Kasi may mga taong, of course, ko mga jealous or envy, diba? So, anong magiging intention nila sa'yo? Masama. But, kung makatotohanan naman, then it's good to follow. Alright? So, that's it for today, guys. See you again.